Lumates. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating pananalisa. At ang mamunod po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay yung ating pumuting pura paroko, Reverend Father Donichi Lee. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo din. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na nagawa ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong aking Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacharias. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Darating sa Jerusalem ang mga kaiba't ibang bayan. Sila ay maggayaan. Tayo na sa Panginoon. Hanapin natin siya at mamanik tayo sa Kanya. Ako man ay pupunta doon. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog sa Panginoon. Sa araw na yaon, 10,000 dayuhan ang mangyayapit sa bawat Hudyo at makikiusap na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sana mo tugunan ng ating pong itutugon. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling natin lubos tayo lahat. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling natin lubos. Sa bundok ng Sion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit ng mahal sa alimang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Tugon. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling natin lubos. Pag itinala ko yaong mga bansa sa iyong sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonia. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia, at tungkol sa Sion, yaong sasabihin ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patahanin ng kataas-taasan. Tugon. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling natin lubos. Ang poon ay gagawa na isang talaan ng lahat ng taong doon mamamayan. Ang lahat na ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Tugon. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling natin lubos. Tumayo lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Pumayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya ay patungo sa Jerusalem.
Nang makita ito ni Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, Hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, umupo ang lahat at makinig sa umiiyak. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimbabayan at sa lahat na nasa abroad. Sama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Sa galit, lumalabas ang tunay na ugali. Sa galit, lumalabas ang tunay na ugali. Ito ang naipakita ng mga alagad ni Jesus sa mga taga-Samaria na ayaw tumanggap sa kanila. Ayaw tumanggap kay Jesus. Pinauna kasi ni Jesus ang kanyang mga alagad para ipadala sila para may maghanda ng kanyang matutuluyan. Ngunit pagdating sa Samaria, hindi sila tinanggap dahil si Jesus ay tutungo sa Jerusalem. Alam niyo po, noong panahon iyon, may higwaan ayon sa kasaysayan ang mga ninuno ng mga Hudyo at Samaritano. Si Jesus, Hudyo. At galit ang mga Samaritano. Meron na talaga silang higwaan pa. No? Simula pa ng kanilang mga ninuno. Kaya naman, iniiwasan nila ang isa't isa. Para kay Jesus, wala siyang problema sa mga Samaritano. Kaya pa nga niyang pumunta doon eh. Pupunta pa nga siya sa Samaria eh. Di ba? Di ba pag tayo, pag may kagalit ka sa barangay na ito, ayaw dumaan. Hello. Di ba? Nang umikot ka, huwag ka lang dumaan sa barangay na yun. Di ba? Ganun ba kayo? Di ba? Yung makita mo pala yung barangay, kumukulo na yung dugo mo. No? Di ba ganun? Pero si Jesus, wala siyang problema sa mga taga-Samaria. Gusto pa nga niyang manatili doon, tumuloy doon. Kasi wala siyang galit ni anuman. Ngunit, itong mga Samaritano ang may problema. Kaya nga, hindi nila tinanggap at pinatuloy si Jesus sa kanilang lugar. Tignan mo, hindi naman talaga sila ang may away ni Jesus. Sino may away? Yung mga ninuno. Di ba? Ganyan tayo, di ba? Hindi mo naman kaaway, pero porque kaaway ng asawa mo, kaaway mo na din. Ganyan ba kayo? Ha? Hindi nyo naman away ng inyong mga ninuno. Hanggang ngayon, galit ka pa din. Iba nga, kinamatayan na, bit-bit pa rin ang galit. Bakit ganun? Bakit kaya ganoon? Kung sa totoo lang, mahirap ang may kagalit o kaaway. Pero ang mas mahirap, yung nagagalit ka o inaaway mo isang tao, pero yung inaaway mo o kinagagalitan mo, wala namang problema sa iyo. Yun ang mas mahirap. Yung galit na galit ka doon sa tao, di ba? Pero yung taong kinagagalitan mo, walang kaalam-alam. Sinong kawawa? Sinong nahihirapan? Sinong nagbibitbit ng galit? At ang masakit pa nito,
ikaw yung patuloy na gumagawa ng masama sa iyong hindi maayos na pagkakaunawa. Ikaw yung may daladala. Yung kagalit na sinasabi mo, walang kaalam-alam. Yung hindi mo pinapansin, walang kamuwang-muwang. Katulad na lang ng mga Samaritano, sa galit nila sa mga Hudyo, pati si Jesus damay. Kaya ang masama, hindi nila pinatuloy si Jesus. Dahil dyan, nakagawa sila ng masama. Diba gano'n? Kapag may kagalit ka, hindi ka bukas para sa taong iyon. Nagsasara ka. Sinasara mo yung sarili. Pinatalikuran mo. Kaya nga, gano'n na lang ang galit ng mga alagad ni Jesus dahil hindi sila tinanggap. Tingnan mo na. Galit sa galit. Galit yung mga Samaritano. Magalit din yung mga alagad ni Jesus. Kaya anong gusto nila? Paulanan sila ng apoy. Ngunit kinagalitan sila ng Jesus. Pinagsabihan sila dahil malinaw kay Jesus ang mabuting ugali na dapat ipakita. Kaya nga, ang kanyang nasabi sa mga alagad, hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang sumasa inyo. Dagdag pa ni Jesus, narito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Ganyan ang nais ni Jesus. Hindi magpahamak ang tao. Yung galit, pwedeng magalit. Pwede, emosyon yan eh. Parang masaya. Pwede kang maging masaya. Parang takot. Pwedeng matakot. Pero ang tanong, anong ginagawa mo kapag ikaw ay galit? Anong ginagawa mo kapag ikaw ay natatakot? Anong ginagawa mo kapag ikaw ay masaya? Diyan nagkakatalo at lumalabas ang ugali kapag lumalabas ang emosyon. Anong ginagawa kung ikaw ay galit? Mga kapatid, kung malinaw ang kasinuhan, malinaw din ang maipapakitang kaugalian. Dahil hindi dahilan ang iyong galit para magpakita ng ugaling pangit. Amen? Amen. Amen. Tumayo ang lahat. Mapagpaumanhin ang Diyos at alam niya ang ating mga pagdurusa. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa ating pagbabalik loob at pagpapanibagong buhay. Sa mga panalangin natin sasampitin, Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawamis ng iyong anak. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawamis ng iyong anak. Ang Kristiyanong sumasampalataya, naway pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawamis ng iyong anak. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan upang italaga natin ang ating sarili na maging malaya kay Kristo, ang mga nakapiit sa kanyang makasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawamis ng iyong anak. Ang mga may pusong hingga at nanlalangin, naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawamis ng iyong anak. Ang mga may sakit sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganang kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawamis ng iyong anak. Ang mga kapat na lumaong,
Naway masiyahan sa liwanag ang upang luwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad gawa kami sa pagiging kawamis ng iyong anak. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, umunlad gawa kami sa pagiging kawamis ng iyong anak. Panginoong mahabagin at mapagmahal, pakinggan mo ang mga hinaing ng mundo nakakulong sa pagdurusa at kasalanan. Sa pamamagitan ng iyong anak na puspos ng magandang loob, hinihingi namin sa iyo ang biyaya upang makasunod kami sa kanya palagi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Tumayo ka na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin naman, Panginoon, itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karamanan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niya banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob sa pagsasaloob namin sa iyong salita, alinsunod sa ipinamalas ni San Jeronimo halimbawa, kami naway masiglang makapaghain ng ikalulugod mong handog para sa kaligtasan namin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Jeronimo ay pinag-aaralan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin na nilang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Sana
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ang maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, mulitan niya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo na bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkapaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa nilayo na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hilay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo silang patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pag-indapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Jeronimo at ng lahat ng mga banal na namumay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdimong nawa namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka sa langit ka. Sa
sa amin at wag mo kaming ipahintulot sa gusto at yaya mo kami sa lahat ng Hinihiling namin kami yaya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban ng kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ka lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na makatuloy sa iyo, ngunit sa isang salitang lamang ay gagaling na ako. Tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin
namin sa pagbulita kay San Jeronimo ay magbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag. At sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo'y At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, may taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.